Gusto mo bang yumaman? Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magdinilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at maisabuhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 12, verses 13 to 21, and I read it for you. Someone in the crowd said to him, "Teacher, tell my brother to divide the family inheritance with me." But he said to him, "Friend, who set me to be a judge or arbitrator over you?" And he said to them, "Take care, be on your guard against all kinds of greed, for one's life does not consist in the abundance of possessions." Then he told them a parable. The land of a rich man produced abundantly, and he thought to himself, "What should I do? For I have no place to store my crops." Then he said, "I will do this. I will pull down my barns and build larger ones, and there I will store all my grain and my goods. And I will say to my soul, 'Soul, you have ample goods laid up for many years. Relax, eat, drink, be merry.' But God said to him, 'You fool, this very night your life is being demanded of you, and the things you have prepared, whose will they be? So it is with those who store up treasures for themselves but are not rich towards God." Masama bang yumaman? Maaring natanong nyo na po yan sa inyong sarili o sa mga tao na may kaya sa buhay. Masama po bang yumaman? Masama po bang magkaroon ng isang magandang tahanan, mga sasakyan, ipon sa bangko, mga alahas, magsuot ng damit na maganda at may halaga? Masama po bang yumaman? Hindi naman po masama ang yumaman. Sa katunayan, kung titingnan po natin, ang biyaya ng kayamanan ay nanggaling sa Panginoon at patuloy na binubuhos ng Panginoon ang kanyang grasya sa ating lahat. Pero, paano nagkakaroon ng kasamaan o kaya naman kadiliman kapag pinag-uusapan natin ang kayamanan? Ang ating pong binasang ebanghelyo sa araw na ito ay isang paalala sa atin na hindi masama ang yumaman, pero ang maging sakim at gahaman at matakaw sa kayamanan ay isang kasamaan. Sa kwentong isinalaysay ng ating Panginoong Jesucristo, sinabi po sa atin, meron daw isang tao na napakayaman. Hindi niya alam kung saan niya ilalagay ang kanyang mga ani at gusto niyang palakihin pa ang sisidla ng kanyang mga ani. At siya ay magre-relax na lamang, mag-e-enjoy na lamang sa buhay, magpapakalasing, kakain ng kakain at magpapahinga na lamang sa buhay sapagkat marami na siyang ari-arian at kayamanan. Pero ang sabi ng ating pagbasa, "You fool, this very night your life is being demanded of you, and the things you have prepared, whose will they be?" Hindi po natin alam kung kailan tayo mamamatay. Hindi natin alam kung sino ang makikinabang sa ating mga pinagpagurang kayamanan. Pero kung tayo po'y nag-iimbak ng yaman dito sa lupa, hindi ho ba't mas magandang pag-ipunan natin, mag-impok tayo ng tunay na kayamanan sa kalangitan? Mantakin po ninyo ang kayamanan dito sa lupa ay may iwan dito sa lupa. Ito'y para sa lupa lamang. At hindi po natin ito dadalhin talaga sa kalangitan. Ano ang ating mga dadalhin? Ito po yung mga inipon nating kayamanan. Mga kayamanan ng kagandahang asal, pagmamahal, awa, pagpapatawad, pagtulong sa mga nangangailangan, pananampalataya sa Panginoon, at pakikipagkapwa-tao ng mabuti sa iba. Yan po yung mga pag-iimpok, paghahanda, pagbabangko ng tunay na kayamanan
yan po'y naiipon sa kalangitan. Ngayon pong nabubuhay tayo dito sa mundo, tayo po ay binibigyan ng choices. Anong kayamanan ang gusto mo? Kayamanan ng mundo na maiiwan lamang dito sa mundo o kayamanan sa kalangitan na panghabang buhay mong tatamasahin? Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, turuan mo ang aming puso na pumili sa kayamanang hindi nalulusaw, sa kayamanang panghabang buhay. Nawa ang aming pamumuhay dito sa mundo ay palaging nakatingin sa aming paroroonan, ang tunay naming kaharian, ang tunay naming tahanan, ang kalangitan kasama mo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito. Mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito o kaya naman po, just search Father Fiel Pareha. God bless you po.